Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Stella Micaela Taro. So ngayon titingnan natin kung ano yung papakita sa collective love reading, okay? Guys, paalala lang po ha, hindi po lahat tayo makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't, okay? So kaninong energy? Okay, Lomas. Okay. Mystic. So nakikita ko dito, may mga pinag-aaralan kayo sa connection nyo. And sa nakikita ko, yung energy nyo, may mga minamanifest kayo, ganyan. O yung person mo minamanifest mo, pinagdadasal. Meron ditong, hindi ko masasabi yung mga love spell, ganyan. Parang gusto nyo mapunta sa inyo yung person mo. And nag-cleanse din kayo. And sa nakikita ko, may gusto ko kasi malamang totoo eh. Parang napapagod ka na sa sa mga pagsisinungaling, ganyan. And parang meron dito iba nasasakal kasi controlling. And nakikita ko, may matatanggap ka na regalo sa person mo. Peace offering, ganyan. Ayun o, humihingi ka ng guidance sa tarot reading, mga nagpaparead dito. Kasi minsan yung pagta-tarot reading, energy yung binabasa doon, diba? So, medyo therapeutic din kasi siya. Noon, ganun ginagawa ko eh. Parang therapy na yung tarot reading. Nagpaparead ako doon sa friend ko, ganyan. Eh, nakakatulong siya. Pero hindi ko masyadong, ano ba yan? Anong tawag dito? Hindi ko naman masyadong hindi ako paniniwala. Parang inaano na lahat na doon na lang, yung mag-rely. Eh, pag nakikinig lang ako, ganun. Tingnan pa natin. Guys, paalala po ay kung sino man gusto magpa-private reading, message na lang ako sa Facebook or Instagram, nasa description box below. Yan to. Oh, bakit parang may nangyaring ending dito ng person sa person nyo or ex na to? Tingnan natin, clarify natin. Okay, may isang tao dito, ex mo, nag-iisip sa'yo. Siguro iniisip niya may bago ka na. Ganyan, may bago na nagpapasaya sa'yo, nagmamahal sa'yo, may bago ka na entertain. And sa nakikita ko, parang umaasa pa to yung person, yung ex mo. And yung sa iba naman, merong kakagaling lang sa breakup, tapos meron nakilalang bagong tao, nagsastart mag-move forward. Alam mo yun, ayan o, may magandang kaperahan akong nakikita sa inyo, ikakasal. At may pag-travel talaga palagi. Makikita ba kayo ng person mo? May celebration ako nakikita, matagal nyo tong inantay. Baka LDR din kayo ng person mo, magkikita na kayo. Ayan, so medyo mapapagastos kayo dito. May kasalan din akong nasisense. Ayan yung nakikita ko. Ayan, so tinampan natin. Yung iba dito nag-heal. So, nag-entertain na ng bago. Stress. Okay. So, iba dito mga nai-stress. Siguro ang daming ginagawa. Or, sobrang nape-pressure. Huwag kayo ma-pressure kung single kayo, kung kakabaling nyo sa breakup. Alam mo yun, yung iba kasi hindi nakakatulog. Ano lang, mag-relax lang kayo, huwag kayo masyadong mag-isip, huwag ma-pressure. Siguro pa-pressure kayo, iba mga kinakasal na dito, or hindi. Tingnan pa natin. Collaboration, ayan. So, sa nakikita ko dito,
humihingi ka ng advice sa mga friends mo, nakikipag-usap ka, or nagpapakabisi ka sa work, or yung person mo, ka-work mo, and nakikita ko, may unity naman sa inyo ng person mo. May mga pinag-uusapan kayo, plans nyo in the future, ganyan. Or sa mga single naman, parang, alam mo yung, hindi mo inaano masyadong sarili mo. Siguro stress ka sa work. Ayan o, may mga blessing na paparating sa inyo ng person mo, sa'yo, and alam mo yung ma-enlighten ka sa mga susunod na araw na kung bakit nangyari yung mga ganong bagay from the past. Siguro may breakup nga dito. Ayan, so siguro iniisip-isip mo yung ex mo, namimiss mo, or naiisip ka, nagre-reminisce ka, yung mga nakapag-alala sa'yo, pero nagfo-focus ka pa rin dito sa finances mo, sa pera mo, or kayo ng person mo. Ayan, so mga siguro pinag-usapan nyo something from the past. So, ingat lang. So, medyo may mga nagkakasakit dito. Kaya, ayan yun, kakatrabaho. Ayan, kayo ng person mo, ganon. So, ayun, maghinay-hinay lang. Tignan pa natin. Feelings or actions ng person mo. Nung nararamdaman sa'yo ng person mo. Talaga na. Okay. So, sa nakikita ko dito, itong person mo siguro, nag-iisa lang siya. Gusto niya magpag-isa ngayon. May mga iniisip siya. Siguro ito yung napipressure. Parang gusto niya magpag-isa. Ganun, nag-iisip-isip. Parang may inaabangan siyang, may nililook forward siya in the future. Ayan. So, itong person mo, masaya sa'yo. And, nag-e-enjoy siya pagkasama ka. And, nare-refresh siya sa energy mo. Ganyan. Alam mo yun. Ikaw nagpapabrighten ng araw niya. Ayan, tinanong natin. Masaya na sa'yo. Okay. So, sa nakikita ko, itong person mo, strong personality. Or ikaw tong, dahil sa'yo, parang lumalakas yung loob niya. Ikaw yung nagiging inspiration niya. Alam mo yun? Na, nagiging strong siya dahil sa'yo. Siguro tong person mo mahina loob. Ikaw yung nakakapagpalakas ng loob sa kanya. Ayan no, Two of Cups. So, mahal niyo isa't isa. May partnership dito. And kahit anong challenges na dumating sa inyo, sa kita ko yung person mo gagawin niya lahat. Gusto niya kasama ka sa lahat. And mutual kayo na nararamdaman. Ayaw niyang iwanan ka. Alam mo yung ayaw niya mawala ka sa tabi niya. Parang nagkaka-anxiety siya, ganun. Yun nga. Mas lumalakas yung loob niya kapag kasama ka niya. Ayan, Four of Swords. So, itong person mo siguro, nag-heal siya, nagpapahinga, or ikaw to, nagtutulungan kayo, maybe galing nga kayo sa breakup, so nag-heal kayo. Parang gusto niyo mag-relax. Alam mo yun? Or kailangan niyo mag-relax ng dalawa. Daming pressure sa paligid, ganun. Ayan, so Devil. So, nakikita ko dito medyo may pagka-obsession lang and toxic. Siguro, yun nga, yung person mo obsessed sa'yo, patay na patay sa'yo. Ayan, so, yun yung, kailangan yung balansehin yung mga bagay-bagay. Ayun, may paparating sa inyong malaking transformation. At siguro nga may pagpakasal kayo, may malaking perang paparating sa inyong person mo at gusto niyo mag-provide sa'yo. And emotional din tong taong to. Kaya siguro mahina ang loob kasi, alam mo yun, emotional siya. Ayan, no? The Lovers. May celebration ako nakikita. Ayan. Very passionate kayo sa isa't isa. Siya din, alam mo yung attracted din kayo sa isa't isa. Feeling ko, mas mahal ka ng person mo kaysa sa mahal mo siya. Tingnan pa natin. Pwedeng mangyari in the future. Outcome.
Ayan, Ace of Wands. So, ayan. So, attracted talaga to. Merong achievements and may pag-travel. And alam mo yung na-Elsa yung person mo. Ayan, no? Ang daming yung matutupad na pangarap. Pero syempre, ano kaya, hindi naman yung agad-agad. Tutulungan nyo talaga ng dalawa. Tingnan pa natin. The Hanged. So, ayan. So, meron dito parang mapapagod. Dadalawang isip. Ganun. Tingnan pa natin. Ayan. So, sa nakikita ko naman, siguro, parang abot sa point na magdadalawang isip. Pero nakikita ko na maliliwanagan naman kayo. May paparating na swerte sa connection nyo. Ayan. Swerte kayo sa isa't isa eh. Ano kayo sa isa't isa. Compatible ba? Ganun. Compatible kayo sa isa't isa. May swerte yung paparating. Ayan, Queen of Swords. So, ikaw, magiging matalino ka dito. Hindi mo basta ibibigay yung lahat. Though, mahal mo siya. Pero, syempre, gagamitin mo yung utak mo. Parang, mas magiging logical ka, ganun. Natin. Pero, dapat naman yun, di ba? Hindi laging feelings natin, nararamdaman natin. Kasi, hindi rin maganda yung magde-decide kapag emotional ka. So, kailangan din na gamitin din ng isip. The Empress. So, ayan. So, ingat lang dito. Baka may mabuntis. And, sa nakikita ka ng person mo as wife material, mother material. Ayan. So, ang gandang-ganda siya sa'yo. Ayan. Meron kayong mga, tawag dito, mga magbubunga yung mga pinaghirapan nyo. Ganyan. So, ayan. Maraming blessings na paparating. Ayan, Two of Swords. So, siguro iba sa inyo, nagdadalawang isip, papapagod. Kasi ang daming gagawin, ganyan. Ang daming sa kayong responsibilities. And sa nakikita ko, baka mayroon misunderstanding. May pagka-controlling, ganun. So, ayan lang. Magsisave din kayo eh. So, pero nakikita ko more on magiging practical kayo. Pero dahil, mahal nyo naman isa't isa, ganun. Tingnan po natin. Okay. So, yun nga. Siguro may mga responsibilities. Baka single parent yung kadil nyo or ikaw to. So, maraming responsibilities. And merong sigurong ibang tao dito. Nanay, kapatid, or dating asawa na feeling mo kakompetensya mo. Finances. Ayan. So, mag-focus kayo sa finances. So, meron ditong ibang tao na magdedemand ng finances. Baka yun yung mapag-awayan nyo. Wag naman sana. So, ayan. Baka na-meet mo tong person mo one night stand or may maka one night. So, Diyos ko, wag naman. Nagkaroon ng one night stand at pinagsisisihan ng person mo or baka yung ex mo to. At may na-meet ka na bago na importanteng connection. At mamimit mo siya sa pag-travel or na-meet mo siya sa travel. Ayan. Tignan pa natin. They'll be back. Expect to hear from them soon. Ayan, so may magpaparamdam sa'yo. Hindi ko nasa-sense tong new person. Or kung kung nag-away man kayo, message ka niya. Or baka ex mo to. Magme-message. Parang hindi mo inaasahan to. In the next few days or next weeks. Distance. So, ayan, magkalayo kayo ng person mo. And yun yung parang nagiging problema nyo. Ganyan. Pet. So, ayan. So, baka may bago kayong pet or bibili kayo ng pet.
napag-desisyon na and communicate. Kailangan nyo daw mag-communicate. And, syempre, kailangan nyo pag-usapan yung mga bagay-bagay, mga importanteng bagay. And, huwag kayo masyadong mag-overthink at overwork sa sarili nyo. Ayan. Kaya natin message sa'yo ng person mo. You were the best thing in my life. Ayan. So, mahal na mahal ka talaga niya. Ikaw yung pinaka-the best na nangyari sa buhay niya. At tinetreasure ka talaga niya. It was my fault but I blame you. So, ayan. Baka ex to. Or kakonect mo, kasalanan niya pero ikaw yung sinisisi niya. Oh my God. Ingat lang kayo sa mga narcissist, okay? I want to tell you how I feel. So, nasisense ko ex to. Nagsisisi to. And gusto niya sabihin ko ano talaga nararamdaman niya. At nag-heal na siya ngayon. Parang inisip niya kasi may bago ka na. So, ayan. Tingnan pa natin. Natin naman. Kita general reading. Tower. So, may nakikita ako dito na medyo iba nalulungkot, gusto lang mapag-isa, o yung person mo. And, nakikita ko dito, baka may mga pagod sa trabaho. Alam mo yun, may mga, ano ba to? Ego clashes din sa company nyo. And medyo bossy. So, parang ikaw gusto mo lang mapag-isa. And, so nakikita ko, ayun nga, may message na paparating sa'yo or email na matutuwa ka. Bagong news to na very passionate ka sa bagay to, inantay mo to, gustong gusto mo to. So, ayan. Tingnan mo, abangan mo na lang kung sino yan. Ayan, so, maybe someone na mabait and siguro kamag-anak mo, dad or kapatid or someone na nagbigay sa'yo ng, alam mo yun, na feeling na home, ganan. And nakikita ko mahal ka nitong taong to at mabait to. Baka makatanggap ka ng message from him. And focus ka lang sa bahay. Gusto mo lang dito sa bahay. Ayaw mong lumabas kahit saan. Kasi parang nalulungkot ka ganyan. Ayan. So, sa nakita ko ang daming, may mga nag-iisip sa'yo eh. At nag-iisip sa'yo. May mga, parang dadasal ka na lang. Pero may mga kailangan kang gawin. Ganun. Ayan. Tingnan natin. Advice ni Universe. Advice ng Universe. Take a chance on them. So, ayan. Sinasabi dito kung may pinag-iisipan ka kung i-grab mo ba or pagbibigyan mo ba. Alam mo yun, bigyan mo ng chance yung bagay na yan. So, alam mo yun. Like, hindi naman dahil nagkamali or something may flaws ay hindi na pwede. Mali mo naman pwede pa. Tingnan pa natin. Humingi ka ng tulong. Advice ng Universe. So, ayan. No, this will not succeed. So, baka inisip mo na hindi siya magsasucceed. So, pero take chance. Wala nang masama. Wala daw mawawala. Your spirits and guides are helping manifest your desire. So, ayan. May mga, divinely guided ka. Tingnan pa natin advice. It is not the right fit for you at this time. So, ayan. Baka hindi pa para sa'yo, kung ano man yan. So, ayun. Tingnan natin. Question. Isip kayo question. Tingnan natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Titigan nyo mabuti kung saan kayo magre-resonate, kung alin yung naiisip nyong buksan. 1, 2, 3. Okay, go. Number 1. No daw. Ayan.
3, opportunity. 3 within the next few months. So, ayun lang guys. Maraming salamat po.